Sa aming mga dentista, meron tinatawag na specialization, no? Gaya ko, ang specialization ko, sinigang na baboy. Specialization is specialty. Ganito, kung ano yung gusto kong gawin, kung ano yung gusto kong i-practice sa clinic, no? Ako, tanggap ko ngayon, nakakahiligan ko mag-surgery, odontectomy, no? May mga dentista na nag-o-opt sila for ortho, no? Kung mahaba ang pasensya mo, mag-ortho ka. Kasi mahabang procedure yan eh. May natatanggal na mga brackets, minsan hindi bumabalik yung pasyente, di ba? May mga ganon. So, dun naman sa mga magagaling sa art, no? Yung mga magagaling mag-drawing, dun kayo sa prosto, no? You can do veneers, di ba? The characterization ng ipin, pwede nyong i-practice sa paggagawa ng mga veneers, di ba? And kung mahilig ka naman sa bata, di ba, na I love children. Kung mahilig ka sa bata, no, pwede kang magpido, no? Pedodontics. Ang specialization mo lang, ang tinatanggap mo lang na practice is mga bata na merong mga karamdaman sa ngipin, 'di ba? Sa mga lalaki, usually surgery no? Implants, 'yan. Third degree third molar extraction, mga ganon. Removal of the torus, palatinus, mga ganyan. Surgery, frenectomy, things like those, no? Ngayon, itong mga nagdi-DIY, specialista agad sa braces. Yun agad ang tinira. Yun agad ang tinarget. So, ikaw, magpapagawa ka sa isang tao na ang specialization ay inaral lang sa YouTube. Ang inaral lang sa Facebook, nanood-nood lang. Nagpapakabit ka sa ganon. Ha? Hindi ko talaga feel mag-ortho, pero nag-aral ako niyan, no? Ako tong entitled magkabit-kabit ng braces. Pero naano ako kasi nga parang ang haba ng procedure na yan. Hindi para sakto sa pagkatao ko. Gusto ko surgery. Gusto ko bunot ng ngipin. Tapos ikaw, na hindi ka naman talaga dentista, trip mo agad yung trabaho namin. Ha? May kwento ako. No? May isang pasyente na kaya ako nang gagalaite kasi may isang pasyente na pumunta sa clinic namin. Yung anak niya, nagpa-braces. Ngayon, hindi nakabalik yung anak niya. Hindi ko alam kung anong kadahilanan. Then sinisingil namin. Kasi it's not penalty eh. We termed it, kailangan yung hulog mo sa monthly adjustment. Kailangan punan mo. Kasi yun ang kulang eh. So, siguro mga 5 buwan siya. Ngayon, bumalik yung anak, ang ginawa, sinisingil pa kami. Refund daw namin yung binayad na down payment. Why? Kasi nakakilala ng nagdi-DIY. Yung boyfriend. Hoy, ma'am! Namumukha niyo pa ba ako? Alam mo ang ginawa niya? Binaranggay ako. Diyan, sa Imus. Diyan sa tapat ng klinik ko. Pinabarangay ako. Diba? Doktora, ganyan. Pinabarangay po kayo ni ganto-ganto. Okay, sige, pupunta ako. Sabi ng sekretary ko, Dok, gusto mo ba samahan ka namin kasi yung asawa niya is SK? Hindi na, kaya ko yan. Pumunta ako. So, ano ho bang problema, ma'am? Kung ganito na lang, hindi na namin siya sisingilin ng 5 months, ako na ho ang magtatrabaho. Ayaw pumayag ng nanay. Dahil lang sabi niya, na may nakita kami na murang pag-a-adjustan ng anak ko. Ibalik mo ang pera namin. Ha? Nagkainitan kami, day. Tumaas ang kilay ko. Sabi na, andun yung nagdi-DIY, boyfriend, ng anak niya. Sabi niya, kasi sabi na nagdi-DIY, kasi mura lang dun sa pinag-a-adjustan ko. Hindi naman daw tama yung ginagawa namin. So,
mura daw yung sa kanya. Paano mo nasabing mura? Dito natin pagdidiskusyonan na tama ang braces sa inyo. Okay, may mga nagbabasketball. Lahat na, sabi ko kay si Kapitan, lahat ng mga nagbabasketball sa labas na naka-braces, papasukin. Entertainin natin kung ano ang tama sa orto. Kasi yan ang paniniwalaan mo na tama. Papasukin din natin yung mga yung mga naka-braces sa labas. Hindi lang yung braces na kasama ninyo. Ayun, sumbong siya, wala nangyari. So, naiintindihan ba? Naiintindihan kung bakit kami nanggagalaiti. Kasi pasyente na namin yon. Nang nakakakilala ng mga braces na nag-a-adjust ng mga mura, tapos kami ang inaano, ba't ang mahal sa inyo? Hindi ba pumasok sa isip nyo na nag-aral kami kaya mahal ang singil namin? Alam namin ang galawan ng ipin kaya mahal ang charge namin. It's called professional fee. Mga tonta naman to mga to. Nagigets? Nagkakabaranggayan na dahil sa pagdi-DIY braces ninyo. Hoy, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Tantanan nyo yan, ha? Alam mo, PDA, hi, Philippine Dental. Ako hindi ko balak mag-officer. Ilagay nyo lang ako dyan sa Chairman of Anti-Illegal Practice. Masaya na ako. Uubusin ko yan. Talaga? Ano nyo ko? Alam mo, kaming mga dentista, no? I don't call it, kami pag nagtatrabaho, hindi ko siya tinatawag na expert, no? I'm expert on this, I'm expert on that. This is my expertise. Mas gusto ko tawagin skilled. Skilled kami. Nag-aral kami at ginawa na namin yon sa trabaho namin, kaya kami naging skilled. Kaya yung bunot, nagagawa namin, kung ang bunot, usually tinatagal ng mga 1 oras, kalahating oras, kami nagagawa na namin ng mga 5 minutes. 'Di ba? Kasi we're skilled. That's why all our life, ang tawag sa trabaho namin, we call it practice. 'Di ba? I'm practicing dentist, practicing law, practicing medicine. 'Di ba? Hindi mo naman kung anong trabaho mo, hindi mo naman sinasabi working as a dentist, working as a lawyer, working as a physician. Practice all our life. Tinatawag namin practice. Kasi wala naman talaga naniniwala na 100% perfectong gawa. Wala, no? Minimize natin yung kamalian. No? Kami nga yun practicing na ano pa yung mga nagdi-DIY? Ano tawag sa kanila? Scamming. Scammer DIY. Scamming DIY, scamming false eyelashes with braces. Manigas kayo. Ha? Iisa-isahin ko talaga kayo.